hindi tinatanggap yung karahasan na ginagawa sa kanya, malaking ano ito, malaking pagmumulat para sa publiko. Aasahan mo na kapag ka nanonood ka niyan, may kinukuha subliminal sa psychology, yung mga ganyang palabas. Saksi rin ang ilang personalidad at celebrity mom sa magandang mensahe na ibinigay nito. The biggest suffering to the mother has to go through when she loses her child. Yung masakit lang kasi alam mo dapat Ito mo naman. Dapat na? It's a very good teleserye. Hindi, sige, okay na yan. Importante na Ito sa pa yan. lahat ng mga Ito mo kababaihan naman. to know our rights. Maganda siya. It's really nice because parang ano siya awakening and parang nag-educate rin sa mga kababaihan. If they get to watch the show, hopefully it inspires them. Hopefully, Ano lang yan? it becomes an inspiration them. Spark yung loob nila na yun, to be strong. Pugay talaga Kahit pa paano, meron pa naman ako sa napakalaking papel ang ginagawa. sa bakong bata. Positive yung mga sa inyong mga manonood. Maganda istorya, maganda kwento. Ang hirap ng pagiging babae, especially pagiging ano, di ba? Papatigilin ka niya, umuupo ka, papanoorin mo yung eksena, and then titiyak ka, and then makakaramdam ka ng something. Ganun ka sa siguluhan. Yung sort ni Juday, may chance to get out wherever you are. May chance din na lumaban. Papatay mo lang pagka ganun. Patay siya mo lang. At dahil sa kakaiba ang bagong temang ibinigay ng serye sa bayan, nagulat ang marami sa maagang pagtatapos nito. Webes, isang emosyonal na Julian Santos ang humarap sa press. Dito naluha siya nang aminin niyang siya mismo ang nagdesisyon na tapusin ang maaga ang serye. It's a new chapter after huwag ka na mawawala. But then again, hanggang sa dulo po sana ito, pero din, nakikita ko marami sa'yo. Ngayong hapon, matapang na sasagutin ang Palakpak, tanong ng Tile. buong bayan. Ang katotohanan sa likod ng mga intriga mula mismo sa kanya. Julian Palakpakan, Santos. Tile. Live! Maraming salamat. Yes! Okay. Dito natin umisa na natin pag-usapan dahil the last time we talked about huwag lang mawawala para Dapat inopen ako'y mo. kasama ng teleserye. Nakatulong ba ang teleserye sa mga palagay mo, sa mga babaeng biktima ng karahasan? Sa palagi ko, Tito Boy, kasi sa bansa natin na ang pinaka-tanging namamayani na programa dito, talaga sinusubaybayan. Teleserye talaga eh. Umiikot ang mundo ng Pilipino sa bawat kwento ng teleserye, inihahatid natin sa kanila. So parang malaking bagay na through this, makapagbigay ka ng mensahe na kailangan mong protektahan ang sarili mo. Paano? Papakita ko sa'yo. Okay. Kanina naman, napanood natin si Everything is Smooth. Was that Risa Ontiveros, di ba? Si Lamina, si Denise Laurel. With the teleserye, do you think na lumawak din ang kamalayan ng publiko na merong violence against women? Oo, Tito Boy. Diba? Oo naman. Kasi akala siguro sa ibang tao, yung mga napapanood nila, nababasa nila, maaring na magnified na ng news, pero hindi eh. Nangyayari talaga to, meron pang mas malala pa, hindi lang masyado na ipapakita. You said kanina na dapat protektahan mo yung sarili. You must be able to protect yourself. You have to learn Krav Maga to be able to do this teleserye. What is it and ano ito? Yung Krav Maga Tito Boy, ano to eh, Israeli na self-defense move talaga siya. Hindi siya form of martial arts, pero it's a form of really how to defend yourself. So, sa Israel talaga siya nagsimula. Ngayon, mas na-realize ko lang, nung nagsimula ako mag-aral ng Krav Maga, nung sina-explain Is that how you say it? Krav Maga? Krav Maga. You should organize something for women. Di ba? Na-realize ko Tito Boy, even after may palabas ng teleserye na to, parang hindi ako dapat humito after wag ka lang mawawala. Parang, ito na yan, may isip sa mga panibagong advocacy na gagawin ko is to actually organize some, maybe a Krav Maga session sa mga organizations na abuse women for them to realize na this is what you have to know and what your children needs to know kasi mapoprotektahan ka talaga. Malaking bagay talaga yung Krav Maga. You have the right and the power to protect yourself Yes. and your family.
Ano ang aasahan ng sambayanan dito sa mga huling araw ng Ay, ako dito, boy. Last Friday, we shot some of the finale scenes already. Kami mismo, nung sinut namin yun, aakyat ako bubuhat ako ng bangko dito, boy. It's a beautiful, beautiful scene. Talagang yung finale, masasabi kong kakapit kayo, mangangamba kayo, very suspense, very thrilling, and at the same time, may iyak kayo, hindi lang sa character ni Elisa, pero sa lahat, pati sa kontrabida, lahat naiintindihan niyo bakit naging gano'n yung characters nila. Alam mo, the last time we talked about huwag ka lang mawawala, Anessa, ako lang Anessa, Anissa pala. At kinulagan yung totoo. It had to take balls to say, ano ba? Anissa, Anessa. But anyway, July, naging controversial din ang huwag ka lang mawawala. Huwag na tayo magpalibre-libre pa, I'll put it straight, no? Dahil sa mabilis na pagkakos nito. What would you want to say? Well, I guess, it's already out in the open. Bakit ako nag-decide na tapusin na po siya? It was a decision that I had to actually ask sa management, and pinagbigyan naman ako. In fairness naman po, nakinig naman sa akin sila dito for it, pinagbigyan naman ako. Kasi kung ililipat sa fourth time sa Tito Boy, parang, di ba, sayang naman yung ganda ng teleserye kung hindi mo papanood ng lahat ng tao. But though I understand na marami akong nasagasaan at marami akong programang kailangan mo nang ipahinto ng pagpapalabas. Kasi, sa akin, Tito Boy, siguro in a way, selfish din yung naging decision ko. And na-address ko naman yun. Parang, nawala ako ng 2 taon. Gusto ko mula simula hanggang pagkatapos, mapanood ng mga tao. Nakaka-overwhelm yung mga messages ng mga tao sa Twitter, sa Instagram, pag nagpo-post kami ng mga photos. Parang ito lang ata yung teleseryeng nagawa ko na talagang well appreciated and well applauded ng lahat. So, parang diba, gusto kong ibigay sa kanila yun na tatapusin ko ito ng sisiguraduhin ko kung mapapanood ninyo. At gusto kong umexit ng taas na unahin. Yes! Hindi po. Ibang-iba kasi yung tema niya. Una-una yung kilig, konting-konti lang. Ang daming mga bagay na kinailangan namin tawirin. Yung mga bagay na in-eksperimento namin with Sam and Casey, is yan sa pinakamagandang eksperimentong ginawa ng Dreamscape. And at the same time, ngayon, hindi siya, yung story niya, hindi puro kilig. Okay. Tungkol talaga sa ina at anak, tungkol sa relationship mo sa sarili mo, at kung paano mo pangangatawan yung pagkababae mo, paano mo siya paprotektan. Yung advokasya po talaga yung nagpa-oo sa akin, parang wala na tayong pag-usapan. Halos 1 taon ginawa niyo ang teleserye ito. Diretsang tanong. Sulit na. Oo naman, Tito Boy. Ito na yata ang pinakamagandang itinaglaban ko sa buhay ko bilang isang artista. Marami akong pinaglaban, marami akong pinanindigan, marami naman din akong hindi na panindigan, pero worth it naman yung hindi ko pagsisita. Alam ko naman, Tito Boy, kung kailan ako dapat tumahimik at kung kailan ako dapat lumaban. Sa pagkakataon ko, ito yung programa na dapat kong ipaglaban kasi pinaghirapan namin ito eh. Hindi pwedeng hindi. That's wisdom. Yes. And marami po ako natutunan sa lahat ng bagay, sa pakikisama, and for whatever it's worth, I am really more matured now. Parang sa lahat na nangyari, wala na akong sama ng loob. Lahat ito, na-realize ko, lahat ito nangyayari ng may dahilan, lahat ito nangyayari ng may rason. Yung rason ko, nakuha ko sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng dapat kong ipaglaban. Ito yung show na yun. Learning and realization, I realized na sa industriya ito, ang tanging kakampi mo lang talaga sarili mo. At ikaw lang din talaga ang magtatanggol sa sarili mo kasi ikaw lang ang nakakakilala sa sarili mo. Regardless kung maniwala ang tao sa'yo o hindi, wala ka nang dapat i-explain. What's next, Virginia? Hindi ko pa alam. No, may may talks naman po kami ng management. Hindi ko naman po ikakailayan.
mag-ano po muna siguro.